Mm. Tapos sasawsaw mo sa patis na may sili na may kalamansi. Sabay ganun niya. Tangkol lang laman sa buto. Alam kong lapang na lapang ka na nang dahil dyan sa kaka-scroll mo. Dapat, hindi na pinupuntahan dahil kayang-kaya naman natin gawin ito sa ating mga bahay-bahay. Kaya naman natahalikat samahan nyo ako dito sa palengke ng Plaridel. Ang una ko nga palang hinanap dito ay ang papaya. Kumuha ko ng 2 piraso at 1 luya at pinakilo ko na kay kuya. Umabot nga pala ng 10 piso ang 1 piraso nito at ang papaya ko naman ay binigay na ni kuya ng halagang 30 pesos. Tapos nun at pumunta na ako dito sa loob ng palengke at para bumili ng 1 manok. Mga manok pala dahil 5 pirasong pakpak nga pala ang kinuha ko dito. At nung palagay ko na hindi kakasya sa amin lahat yung 5 na yon at nagpadagdag pa ako ng 1 kay kuya. Dahil 3 dosena kasi kami dito sa loob ng bahay. Kaya nung sinabi ni kuya na kasya na ba to? Opo, kasya na po yan. At sa sobrang bilis magtadtad ni kuya napunta na ako dito sa bentahan ng niyog. Meron na nga pala nabibili na diretso na at nasa plastic na pero sariwa to guys kaninang umaga lang. Kaya humablot na ako ng 2 plastic. Eto naghahanap ako ng dahon ng sili at kahit saan ako pumunta sa loob ng palengke ay wala talaga akong mahagilap. Ewan ko ba kung bakit hindi naman tayo tag-ulan ngayon. Kasi nga ang alam ko bagyo lang ang meron tayo ngayon. Simula nung nakita kong parang galit yung mukha ni ate kaya naman bumili na lang kami ng mangga at para naman ma-relax ako. Tinanong ko nga pala si kuya kung saan siya kumukuha ng mangga. Ang sabi niya doon lang daw sa kabilang bakod sa kapitbahay daw niya. At dahil galing to sa kapitbahay niya 30 pesos nga pala ang 1 piraso nito. Sa panahon ngayon mahirapan ka maghanap ng mangga dahil hindi panahon ng mangga ngayon. Kaya naman dali-dali na ako nagpalagay kay kuya ng bagoong kahit hindi ako kumakain nito, allergy ako. Naamoy ko kasi nung pagbukas niya napakabango at mukhang matamis. Kaya sabi ko kay kuya bigyan niya ako ng kristal dahil alam kong mahirap ang bigayan ngayon. Medyo alisto nga lang pala kami ni kuya sa pag-aabutan namin. Kaya nung inabot na sa akin ni kuya binudbud ko na to at saka ko kinain. Oops guys, asin yung tinutukoy ko kayo At ito nga pala yung mukha na hindi mo mapaliwanag para walang ebidensya, sinubo ko na lahat. Mukhang mapapasarap pa yung kain mo kaya naman halika na at maghahanap pa tayo ng dahon ng sili. Kaya naman pumunta na kami sa bukid kung saan kami nagko-content ng mga drama namin. Dito nga kami nagbaka sakali na makakita ng dahon ng sili dahil wala nga kami makita sa palengke ng Plaridel. Ay namatay yung sili mo din yan. Wala sa palengke, kahit anong suot namin Sama muna tayo kita guys. Mga baby umiiyak ko. Nakakita naman kami sa wakas kaso tuyo na. Meron pala doon Pinapunta pa ako dito. Ayun Salamat tita. Buti na lang meron din. Nakakaw na tayo sa kapitbahay. Tingin ko tita. Hi ka muna. Salamat po. At dahil dun, hindi mapaliwanag yung mukha sa aking ngiti dahil feeling ko nanalo ko ng 1 milyon. Kaya naman simulan na natin. Meron akong siling green, bawang at sibuyas, luya at paminta. Syempre, yung nagpahirap sa atin. At hindi mawawala yung gata, lalong-lalo na yung prutas na ilalagay natin sa ating ulam. Syempre, hindi makukumpleto ang tinolang may gata natin pagka wala yung ating manok. Kaya halika at samahan nyo akong magluto sa ating bahay. Waldo! Kaya naman pagkabukas ng kalan ay pinainit ko muna yung misis ko ay yung mantika, ay yung kawali. Pagkatapos ay inilagay ko na yung mantika. Kaunti lang pala to guys kasi yung manok natin ay hindi natin pinakuluan kaya magmamantika pa siya. Kaya naman nagpeeling shift na ako kahit hindi naman talaga. Inikot-ikot ko pa yung kawali at inuna kong sinala nga pala yung luya. At pagkatapos kong ilagay ang luya, hihintayin ko muna siyang mamulan ng bahagya. At doon ko na rin ilagay ang ating bawang. Sinunod ko na rin ang sibuyas. Halo ng kaunti at ilagay na natin ang ating manok. Siya nga pala ang napili ko dito ay yung bandang pagpak ng manok dahil ito yung pinaka mas malasa dahil nandito pa ang kanyang mga siguro kahit sino naman na magluluto na may sabaw mas gugustuhin nila yung merong mga buto-buto. At binigyan ko nga pala siya ng isang mantinding halo para naman kumalat yung mga recipe na inilagay natin at isusunod ko na nga pala dito ilagay ang tropa mo ay paminta pala. Ang ginamit ko nga palang paminta dyan ay yung medyo crack kaya naman lalagyan ko na siya ng asin at isang takal ng patis. Ewan ko ba, sa mga nakasanayan ko na talaga simula noon, patis talaga yung nilalagay namin kapag nagluluto kami ng kahit na ano. Pagkatapos ko siyang takpan ay binuksan ko, ayun na, tignan mo, umaamoy. Kaya naman nung hinalo ko siya ng isang mabilisan, ay nilagay ko na rin ang aking pinakaluang tubig sa termos. At pagkatapos pakaluin lang natin, tapos isunod na natin yung ating gata. Dahil ito lalo ang magpapasarap sa ating tinola. Malalaman nyo pagkaluto na ang ating gata ay aapaw ng ganyan yan, tulad nung nakikita nyo.
Kaya naman dali-dali ko na siyang binubuksan. Pati yung pinto, bumukas. Oh, bakit na? Pwede ko doon. Eto, luto na yung gatas mo. At kung titignan nyo ay parang tapos na tayo pero hindi pa. Ang gusto ko kasi ay maluto siya ng sobra para naman lumapot ang kanyang sabaw. Dito ko na rin nilagay pala yung ceiling green. Medyo hinuli ko siya guys kasi ayoko siyang madurog. Dahil alam nyo naman may mga batang kakain ito. Dito ko na rin nilagay yung ating prutas na ilalagay sa ating ulam. Alam nyo bang mas masarap talaga ang tinola pagka papaya ang ating ilalagay? Pero mas masarap din daw pagka sayote. Ano ba talaga? Ang gulo mo! Kaya ayun at pinailalim ko na ang ating papaya para naman maluto siya at hindi malamog ang ating mga manok. Kaya naman sa mga ilang minuto na kakahintay natin eto na. Nakikita na natin ang tunay na kulay. At dito na nga rin pala ako nagdagdag ng patis. Tinignan ko na rin kung malambot na ba ang ating gulay. Nung tumagos na nga pala yung tinidor, okay na, nilagay ko na rin yung dahon ng sili. Kaya naman nung paglagay ko ng dahon ng sili, tinakpan ko at nang pagbukas ko, boom! Luto na ang ating tinolang may gata. At dahil hindi ko nga pwedeng lagyan ng sili habang niluluto ko dahil may mga bata ang kakain, nilagyan ko na lang yung para sa amin. Kaya alam nyo na, lapangan na! So this time mga tol, ayan, luto na ang ating tinolang may gata. Grabe guys. Alam nyo, marami kami pinagdaanan dito sa tinolang gata na to eh. Doon pa lang sa sili, di ba guys? Nakita nyo naman. So ayan guys, syempre magpe-pray muna tayo. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po sa blessing na ibinigay nyo. At sana po, palagi nyo pong gabayan at ingatan. Maraming salamat po. Sana busog tayo, di ba? Ayan. Ano, meron tayong patis na may sili. At syempre, di mawawala yung kalamansi. At eto na. Simulan na natin kumain, no? Tara na. Let's go. Gutom na ako. Alam nyo, sobrang init talaga dito, guys. Ha? Pasensya na kayo. Ayun, no? Guys, tingnan nyo yung sabaw. Sabaw pa lang yan. Ayan. Ayan, no? Uy. Ito, guys, tingnan nyo. Ha? Pakalambot, to. Mainit. Sausaw natin. Sarap. Ito, pakpak. Pakpak. Natatanggal na sa ano. Sa buto, no? Sarap. Ano yung buong-buo yung lasa niya, no? Lasang-lasa yung gata, eh. Sarap. Kung tayo ngayon ano guys, papaya. Bobo pa lang ng mama mo eh. Nga pala, no? Di ba prutas ang papaya, bakit nilalagay sa tinola? Pero wala eh. Ito na kasi nakagis nga namin guys sa probinsya, na pagka tinola, papaya talaga yung nilalagay. Dito sa Maynila kasi sayote, di ba? Ay, nako. Lagot ka kay mama. Ma! Bobo ka daw, oh. Sarap. Sausaw natin ulit. Sarap. Usap natin dito sa ano, Sausaw mo. patis. Oh, sarap. Yung buto, kayang-kaya na rin kagatin. Pero wag, baka bumara. Buto na. Sarap. Ano guys? Gusto ko kasi yung may buto guys. Sinisip-sip talaga siya. Ito na lang. Pakpak. Pakpakainit. Sarap. Guys, oh. Tapos sasawsaw mo sa patis na may sili na may kalamansi. Sabay gano'n niya. Tangkal lang laman sa buto. Tanggal ang buto. Tangkal lang buto. Sabayan mo ng papaya. Sundutan mo ng ceiling green.
Nasanay ko na lang sa manghang, no? Mm. Sarap kaya. Pag maanghang. Sabi mo pa. Kaya guys, ano pang hinihintay nyo? Magluto na rin kayo sa bahay-bahay nyo. Sobrang dali lang, di ba? Sarap. Hindi kayo magsisisi. Mismo. Wow. Mm. Mm. Kaya naman sa mga merong gustong i-request na iluluto natin, mag-comment ka na dyan sa comment section dyan sa baba. Di ba? Kasi araw-araw ko nagbabasa at baka malay mo, ma-shoutout pa namin kayo, di ba? Kaya dito na namin tatapusin yung video na to dahil mapapasarap talaga yung kain namin. Grabe. Baka madagdagan pa yung kanin na to. Baka sabihin nyo, napakalakas namin kumain. Totoo naman. Ito to. Kaya naman, maraming salamat sa lahat na sumusuporta. At sana palagi po tayo mag-ingat. Good health. In 3, 2, 1. Peace out. Alam na? Gusto mo pa eh. Ano ka na? Ako nauubos na ito. Wala ka ng mukha dito, puro noo.